Hello guys, Negosyanteng Singkit here. And this time, pag-uusapan naman natin ang pagre-rehistro ng sasakyan this 2025. So, niregister ko yung aking sasakyan and ipapakita ko sa inyo yung step by step paano ba mag-register. Kasi nung ako ay nagsisimula pa lang sa mga sasakyan at nung first time ko magkaroon ng sasakyan, medyo nahihirapan ako sa proseso ng pagpunta sa LTO, paano ba magpa-register. And ang ipapakita ko dito is the cheapest way para makasave ka sa pagpapa-register. Kasi normally, medyo tinataga tayo when it comes to emission and when it comes to insurance o yung PTPL. PTPL ba yun? PPTL ba yun? Basta yun. Okay. Ayun, CPPL pala. Sinerge ko pa siya. So, minsan doon nagkakatalo kaya medyo nagmamahal. And if in case naman, kagaya ko kayo, na naiwala nyo yung registration ng car nyo before, pwede nyo po yung mahingi ulit. So, i-discuss natin yan lahat today. Okay, so mabilis lang. First, kailangan mong dalhin is your car. Kasi kailangan nandun yung car mo para ma-check. Punta kayo sa pinakamalapit na LTO sa inyo para ma-register nyo. So, meron niyang numbering kapag ka ikaw ay magpaparehistro ng sasakyan. Ayan, so meron akong kodigo dito para hindi tayo mawala. So, kung ang last number ng iyong car ay 1, it corresponds January. So, kagaya nun sa akin, 1 yung kanyang last number. So, January ko siya ni-register. So, ang number na nandito ay 120 kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then 0. So, hanggang September lang. Okay? Kasi 9. Pero pag 0, yung last ng plate number mo, it's October. Okay? So, dun mo makikita, hindi porket binili ko yung car ko ng February, kunwari, brand new yung car mo and then every year mong nire-renew kasi merong tatlong klase yan eh. May dalawang klase lang pala, I'm sorry. Yung una, kapag binili mo yung car mo ng naka-loan sa bank or naka-financing or if naka-ano sa kasa, 3 years free yun. Pero kung halimbawa, cash mo siya nabili or second hand mo siya nabili, i-renew mo siya palagi kasi considered siya as fully paid. So ngayon, hindi porket kunwari fully paid mo nabili yung car mo, nabili mo yung car mo ng kunwari April 2024. So ina-expect mo magre-register ka ng car mo is April 2025. Hindi po yung ika 1 year. Kasi ibabase mo sa plate number mo. So, yung plate number mo, kunwari, ang plate number mo is 1, dapat January pa lang, nagpaparegister ka na. So, ngayon, anong week ng month? Okay, so meron tayong guide pa dito. Okay, yung second to the last digit determines the week you need to have your registration renewed. So, sample, kung ang second to the last, okay, di ba yung last natin, dun i-determine yung car mo kung kailang month siya i-register. Pero yung second to the last, pag 1, 2, 3, covered siya ng 1, 2, 3, ito yung first week of the month. Okay, first to 7 days of the month. Pag naman 4, 5, 6, 8 to 12, ay 8 to 14th of the month or second week. And pag naman 7 and 8, 15th or 15th to 21st of the month. Pag naman 9 to 0 is last week of the month or 22nd day to the last of the month. Kasi yung sa akin, na i-register ko siya ng late. So, na-penalty pa ako ng 200 kasi late ako ng 1 week. So, ito, no, shinare ko sa inyo para hindi po kayo malate at hindi kayo gumaya sa akin. Okay? So, ito naman yung iyong gagawin. Okay? Ang gagawin mo naman is number 1, bring your old car registration, yung OR and CR. Dadalhin mo yun kasi hihingin dun yun. And then, pagdating mo dun, i-ask ka for emission and i-ask ka sa CPPL. Yun yung compulsory something na kailangan natin para ma-register yung sasakyan. Compulsory talaga siya na parang insurance ng car. So ngayon, nagkaroon ako ng car 2014. Lagi akong, so 2025 na ngayon. So, 11 years na akong nagde-drive, 11 years na rin akong may car. So, dati, pag nagpaparegister ako, dun lang ako lagi sa kung ano yung i-require ng LTO, may emission sa tabi ng LTO, and then meron na rin yung CTPL na insurance at sa may LTO, dun na lang din ako kumukuha para hassle-free. Pero alam nyo ba, napag-alaman ko guys, kasi ito yung pinaka-cheapest na nagpa-register ako, napag-alaman ko na pwede ka palang pumunta sa LTO na dala na yung emission mo, and then at the same time, yung
CTPL mo, okay? Or yung insurance mo. So ngayon, ang ginawa ko guys, first, sabi ko ayoko nang ma-hassle kasi onti lang naman ang difference kasi meron mga emission na super mura na as low as as low as 400 pesos for a regular car meron. And yung pa-emission test ko is 600. So sabi ko 200 lang naman ang difference. Hindi ko na i-stressin yung sarili ko. So ngayon, kung ikaw nagtitipid ka talaga, merong mga emission center sa labas na kailangan accredited ng LTO. Okay, itatanong nyo muna, kailangan accredited ng LTO para maisabit mo sa kanila yung paper. So pwede yan na hindi isang araw lang, pwedeng ngayon yung emission, bukas yung CTPL, and then dali mo yung documents and then isubmit mo sa LTO. So ngayon, in my case, nag-YouTube ako, nakita ko, pwede pala yung CTPL sa Cebuana and sa M. Luwilier. Pero during that time, naka-down daw ang system ng Cebuana. Nationwide, wala akong makuha. So sa Cebuana, it's 650. So lumipat ako sa M. Luwilier. Sa M. Luwilier, it's 650 din. Almost the same. So ngayon, go na ako doon. Kaso the problem is nawawala yung aking car registration, yung COR, yung basta yun. Wala akong masyadong alam sa car. Basta yung registration, kasi yung tatay ko yung nag-register last year, hindi ko alam kung saan ko nailagay, na in-misplace ko. So, ang requirements kapag ka sa Cebuana ka, and kapag ka sa M. Luwilier ka, kailangan niya attach yung luma mo or yung last mo na OR. Okay, ngayon, nangyari, buti na lang nangyari yon, pwede pala na humingi ka ng copy ng luma mong OR sa LTO. Pagpunta mo doon, hingi ka sa cashier kung pwede kang bigyan. Kasi ako po, nabigyan ako ng copy. Kasi para makamura ako. Kasi pagdating ko doon, sorry to saya, pero pagdating ko doon, i-discourage ka ng mga taga-LTO na kumuha ng copy. Yung mga staff doon, sabi nila, ay mahirap yan sir, matrabaho yan sir, dito ka na lang kumuha sa, namin, dito sa loob, 1,350. So see the difference, almost half the price. So doon nila ako pinupush. So syempre, na-imagine ko na yun, baka meron silang cut doon, kaya talagang ipupush ka nila na sa loob ka kumuha ng insurance. So during my time, nag-check talaga ako. Sabi ko, ano bang pwedeng gawin? Pwede bang i-request ko na humingi muna or hindi? Kasi sinasabi sa akin ng staff doon na bawal daw kumuha, na hindi daw pwede. Nagkataon naman, nung nagpaparegister kami, may kasama akong kaibigan. Yung kaibigan ko, kakilala niya or pinsan niya pala yung isang nandun sa LTO, and sinabi niya sa amin na pwede naman daw i-request yun. O, nakita nyo, kaya pag nasa LTO kayo guys, medyo dapat wag kayong magtiwala sa kung sino-sino lang dyan, kasi ipupush nila kayong mapamahal. Kasi for the past 11 years, ganun yung ginagawa ko. That's why I created this video, para ma-enlighten din yung ibang mga nanonood. So pwede pala yun. Ngayon, may nakita kami online, okay, na pwede palang accredited siya ng LTO, and pwede nyo itong i-check. So, eto, ilalagay ko yung link sa baba, sa description below, para makita nyo yung insurance. By the way, hindi po ako connected sa insurance na yan. Wala din akong commission dyan. Pero yan yung Una. OONAH. Okay, Una yun ba yun? Basta yun. Una. Yan yung pangalan niya. Ano lang siya? 599. So, nakatipid ako ng 50 pesos. Okay, so, tinry namin yun, and then ipapaprint mo lang siya, and then i-attach mo, tatanggapin na. Okay, pagdating doon, ipipila mo lang, and then bibigyan ka ng bagong OR, and then yun na, okay na. So imagine guys, if hindi ako nag-explore at tinanong kung pwede palang makuha yung copy ng OR ko last year kasi naiwala ko, pwede pala. So wag kayong mag-worry dati, kasi pag nawawala yung ganun, akala ko hindi ka na makakapag-register, akala ko disaster na, pero pwede pala. So at least pwede nyong magawa yon. So ito naman sa emission, pwede kayong maka-discount niyan kung sa labas, basta accredited. So pwede yon, pag pumili kayo kung saan mas makakamura ang CTPL, kung saan makakamura ang emission, bring the documents, and then dalhin nyo po sa LTO. Pero kung nawala ang inyong OR, so ang ginagawa po kasi is ipupush kayo na dun bumili sa kanilang in-house na yung mga nandun na insurance, yung mga private insurance doon. So, pwede po kayong kumuha sa labas para mas makatipid po kayo. So, ganun lang kadali mag-register, and then bibigyan lang nila kayo ng bagong OR, itabi nyo na lang. Pero at least I've learned something. Pag nawala po ang OR nyo, pwede kayong makahingi
uli. Okay, so yun lang. I hope may naituro ako sa inyo and I hope may na-share ako sa inyo. So, by the way, disclaimer lang, hindi po talaga ako expert sa cars and sa ganyan. Kaya ako lang shinare yan kasi sabi ko nga hindi ako expert for the past 11 years. Lagi ako dun sa makakamahal, dun sa convenient. Pero pwede mo naman palang gawin yung mga ganitong bagay. So, yun lamang. Thank you so much for watching. God bless and see you on our next vlog. Bye guys! Hello guys, I forgot to mention magkano pala yung aking nagastos. So first, ang registration ko ay late ng 1 week. So may 200 akong penalty. So that's why it's 1,810. Okay? So dapat 1,610 lang siya. Ang ating emission test ay 600 at ang ating CTPL ay 599. So that's a total of 3,009 pesos. Pero sabi ko nga late pa ako ng 1 week kaya nagkaroon ako ng penalty na 200 pesos. So dapat siya ay 2,809 lamang. So do not be late para hindi po malaki ang inyong penalty. So yun lang and God bless.